Actually, ang lagi kong sinusupalpal sa kanila, yung mga banat nilang ganyan, yun dun sa website ng paalam.org. Kasi dun sa paalam.org, nakalista dun yung 3,195 victims ng extrajudicial killing. Especially the case of Kian De Los Santos and Justin, a 5-year-old boy, and isang 6 years old boy na nadamay dito sa war on drugs. Itong pinagmamalaki nilang So, marami pa yan. Ngayon nga, dinodocument na ito lahat. So, iba't ibang kategorya. Meron yung talagang yun ang laban, meron yung mga collateral damage na binaril nila, tinamaan, may ganun. Meron din yung mga homicides under investigation, yan yung mga nanghandusay nila sa bangketa. Yun, wala nang nagdi-dispute nun. Kahit nga si Digong, wala naman siyang sinasabing, hindi naman totoo na may mga namatay, wala eh. Tanggap niya. Ang sinasabi nga niya, ang pinakang kasalanan niya, extrajudicial killing. Sabi mismo sa bibig niya. yung word na yun mismo. Ang kasalanan daw niya, ganun. Tapos, maliwanag yun. My order is shoot to kill. I don't care about human rights. Video ulit yun. Ebidensya ulit yun. Yun yung sinabi niya. Sinabi niya. At ginawa naman ni Bato. Ginawa ni Bato kasi makikita mo yung statistics nung hindi pa sila nakaupo. At nung sila nakaupo na, talagang sumirit yung patayan talaga. Patayan. Kasi nakita ng buong ng buong Pilipinas, even ng buong mundo. Kaya nga, paano mo sasabihin na mas safe nung panahon ni Digong? Paano safe? Sabi ko nga, dito sa Caloocan, subukan mo kung nung panahon na yun, ay nakatira ka dun sa mga nasa depressed areas, hindi talaga lumalabas. Correct. Tapos talagang yung pinto, talagang binabarahan nila ng mga cabinet para hindi yung habang natutulog, sisipain lang yung pinto. There is a story na naalala ko. Meron silang dinukot sa loob ng bahay sa Malabon. And then, doon nila pinatay sa sementeryo. At ang pinakamasakit nito Sen, victim sila ng extrajudicial killing. Magtatayon, pinagpatong-patong sila.